retraction is looked upon with disfavor by courts. Yan po. Opo. So malinaw na tinatanggap lamang ng korte ang isang recantation o yung pagbawi ng salaysay ng isang testigo kapag hindi po siya tinatakot. Dapat wala pong mga external factors na naka-impluwensya sa kanyang naging desisyon. Yun po, attorney. Dapat satisfied po ang investigador or ang korte na hindi po ito produkto ng isang undue influence, threats, intimidation, or baka nabayaran siya o nasuhulan. Kasi otherwise, it will be a mockery of justice eh. Paano tayo aabot sa katotohanan at magpataw ng hustisya kung ganito lagi? So, ang korte natin is very careful and cautious pagdating sa mga retraction. As a rule, hindi po tinatanggap ang retraction. Opo. Opo. Sa inyong pong karanasan, attorney, bilang isang abogado nga, madalas ba kailan pinapaboran ng korte ang isang taong binawi niya ang kanyang salaysay at kailan din hindi pinapaboran ng korte ang isang taong nag-recant? Alam mo, kung bibilangin natin sa 10, siguro mga 2. The most is 3 na mga kaso ng retraction na pinagbibigyan ng korte. Karamihan niya nire-reject eh. Kasi one is, ang sabi ko nga, ang prinsipyo, ang doktrina dito sa ating bansa ay ang retraction is looked upon with disfavor. Kasi madali kasing ma-retract ng isang tao yung kanyang sinabi, lalo na pag later on ay kino-coach na siya or meron ng mga external factors involved. So, hindi ibig sabihin na basta na lang tatanggapin ng korte yung sinabi ng isang witness later on kasi yung kanyang previous testimony kailangan himayin mabuti at ikumpara at i-analyze kung ang subsequent testimony niya of retraction ay valid. Kasi may mga, of course, may mga incidents na talaga na nangyari from my experience na na-coerce or na-threaten or tinakot yung witness para umatras sa isang malaking kaso. So nangyayari ito at alam ito ng ating husgado, kaya nga ang ating mahal na Korte Suprema at ay nag-lay down ng doktrina or prinsipyo na retraction is looked upon with disfavor by courts. Yan po. Opo. So malinaw na tinatanggap lamang ng korte ang isang recantation o yung pagbawi ng salaysay ng isang testigo kapag hindi po siya tinatakot. Dapat wala pong mga external factors na naka-impluwensya sa kanyang naging desisyon. Yun po, attorney. Dapat satisfied po ang investigador or ang korte na hindi po ito produkto ng isang undue influence, threats, intimidation, or baka nabayaran siya o nasuhulan. Kasi otherwise, it will be a mockery of justice eh. Paano tayo aabot sa katotohanan at magpataw ng hustisya kung ganito lagi? So, ang korte natin is very careful and cautious pagdating sa mga retraction. As a rule, hindi po tinatanggap ang retraction. Opo. Pero sa inyo pong personal na opinion, attorney, ito hong nangyari sa kaso ni Orly Gutesa, sa tingin ho ninyo, may pressure po sa kanyang parte? Well, may lumabas na video, di ba? Wherein alleged communication between him and his wife. Klaro po yon. So if we will take that as coming from him and his wife, at yung komunikasyon na yon ay ma-authenticate as valid and coming from the two, then that also proves na walang kinalaman sina Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na siya ay inimpluwensyahan ng dalawa. Sa aking palagay, malabo yung influence angle na sinasabi ni Orly eh. Sa tingin ko, meron talagang mga hidden hands behind him na nagdidikta sa kanya at ito ay naalarma dito ang ombudsman, causing them to issue a statement, a very strong statement laban dito sa retraction, hindi lang ni Orly Gutesa,
but also of the 4 other former soldiers.